The readings speaks of transformation. The first reading speaks of enemies of transformation. And what is that? You have to accept not all people will like transformation. Kailangan yung tanggapin, hindi lahat ng tao merong gusto sa pagbabago. Pag dumating ka nga sa parokya at mayroon kang ini-introduce na bago, ang mga kalaban mo, yung mga dating naglilingkod. Ang sinasabi nila, wag mo nang baguhin yan, Father, kasi nakasanayan na namin yan. Ayaw natin ng bago. The first reading, ano sabi? Let us kill him. He is obnoxious. Pampasira siya sa buhay natin. Pag tayo ay talagang magkakaroon ng pagsusumikap ng pagbabago, meron ka talagang kalaban. Ano po? Hindi talaga sila matutuwa. Bakit ka kalaban? Tanggapin natin ang katotohanan sapagkat kung merong nakikinabang sa mga bagay na dapat baguhin, sila ang unang mo kalaban. Sa ayaw at sa gusto natin, ang ating mga relasyon ay relasyon ng benepisyo. We have a relationship rooted in benefits. Rooted in benefits. Hindi mo talaga mapipigil ang corruption kapag merong nakikinabang. Di po ba, ano? May nakikinabang. Kahit nga si Father, nakinabang. Nakatanggap siya ng donasyon. Di po ba, ano? Kaya ang challenge namin nun, kung nakatanggap ka, isoli mo. Kung talagang ikaw ay sincere. Ano po? Meron namang nagsoli. Ano po? Pero yung iba, well, hindi natin alam. Hindi natin alam. Mahirap baguhin ang mga bagay kapag ikaw ay nakikinabang. That's why I've said earlier, if you say yes to this call of transformation, you must be willing to suffer. You must be willing to suffer. Marahil ang tanong sa Ebanghelyo, kung mali sila, Father, ba't hindi sila napaparusahan? Ang sagot doon ay, darating ang panahon. Darating ang panahon. Ano po? Kailan yun? Di ko alam. Di ko alam. But time will come that those who do evil will suffer. Ano pong readings kahapon? Ano po? Those who do good deeds will inherit eternal salvation. Those who do evil will inherit resurrection of damnation. Sa huli, may impyerno. Sabi naman nila, ay baka Father, pag naghihingalo na, sabihin lang yan, alalahanin mo ako sa iyong paraiso. Papapasukin din ang Diyos yan kasi mabait naman ang Diyos. Di ba ba, na? Kasi yung magnanakaw sa tabi ni Kristo. Yung sinabi lang naman, remember me when you are in paradise. Nagsimba ba yun? Di naman nagsimba yun. Member ba ng sandigan yun? Di naman. Nag-serve ba yun sa simbahan? Hindi. Magnanakaw nga yun eh. Pero bakit yung pinapasok? Well, ganun kabait ang Diyos. Ano? Pero pangalawa, huwag niyong kakalimutan, nakapako yun. Ano po? Kung gusto niyong maligtas ng may ginagawa kayong kasalanan, at pag kayo mamamatay na, papapasukin kayo sa langit, magpapako kayo. Ano po? Magbo-volunteer ang mga paring ito, ipako kayo. Ano po? Yun nga mangumpisa lang, hirap eh. Yung pang magbagong buhay. Transformation, my dear friends, my brothers and sisters, whether you like it or not. We have to accept that we have to begin transforming our thoughts. Hanggat
hindi mo binabago ang iyong pananaw, walang pagbabago ang bukas. As I always say this, your thoughts will become your words will become your actions will become your habit will become your character will become your destiny. Everything begins with a thought. Because if you cannot imagine it, you will never become it. If you cannot imagine it, you will never become it. Mahalaga na kung tayo bahagi ng pagbabago, naniniwala tayo na pwedeng mangyari ang pagbabagong ito. Pag ako po'y nag-a-anoint ng may sakit, palagi ko yung tinatanong, naniniwala ka ba na ikaw ay paggagaling pa? Mahalaga yun eh. Naniniwala ka pa. Merong isa, sabi niya, parang hindi na ako gagaling, Father. Sabi ko, well, at least kayo nagsabi niyan. Simula ngayon, huwag na kayo uminom ng gamot. Huwag na kayo uminom ng gamot. Ano po? Bakit, Father? Hindi na kayo gagaling. Ano po? Ipunin niyo nila pambili ng kabao. Ano po? Si Father naman. Diba? Because what you entertain, whether you like it or not, will happen. Kaya nga pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Yung mga taong desidido, kahit anong kontra mo, tinutuloy nila. Naniniwala sila. Ang mahirap sa atin ay yung mga tama, sila yung palaging nagdududa. At sino yung mali? Sila yung palaging confident. Napansin niyo ba yan? Kahit sa simbahan, kung sino yung mga alanganin, talagang desididong-desidido. At yung sino yung matuwid, palaging, yang kaya, tama ba yan? Ay, nako. Mahirap yan, di po ba? Ano? Mahirap yan. My dear friends, my dear brothers and sisters, as I have said earlier, you want transformation? Begin at home. Begin at home. Until the children realizes that integrity is important, then transformation will be impossible. Do not forget this. If you lose money, you lose nothing. If you lose your health, you lose something. But the moment you lose your character, you have lost everything. Amen. Maraming salamat po sa pagkakataong makapaglingkod muli. Ano po? Sana may natutunan tayo. Ano po? Going back to what I've said, people are saying, there can be transformation in our country if there is transparency. If there is transparency. Hindi po totoo yun. There can only be transformation if we go back to integrity. To integrity. Ang mabuhay ng mayroong integridad. Ano po? Hindi yung takot ka lang gumawa ng mali kasi takot kang mahuhuli. Takot kang mabubuko. Kung malinis ang iyong konsensya, kung meron kang integridad, merong pagbabago. Ituro uli sa mga anak. Ano po? Ang pagkakaroon ng integridad. Integrity is character plus competence. Integrity is character plus competence. Hindi lang mabuti, marunong. Hindi lang marunong, dapat mabuti. Ano po? Yung iba, wala talagang karakter, pero magaling. Yung iba naman, may karakter, pero walang alam. Hindi pwede. Di po ba, ano? Let us live a life of integrity. Let us begin it at home. The Lord be with you. May I ask my brother priest to join me in blessing you.
Look upon your servants, O Lord, and in your goodness protect with heavenly assistance those who trust in your mercy through Christ our Lord. Amen. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus moved about within Galilee. He did not wish to travel in Judea because the Jews were trying to kill him. But the Jewish feast of tabernacles was near. But when his brothers had gone up to the feast, he himself also went up, not openly, but as it were in secret. Some of the inhabitants of Jerusalem said, "Is he not the one they are trying to kill? And look, he is speaking openly, and they say nothing to him." Could the authorities have realized that he is the Christ? But we know where he is from. When the Christ comes, no one will know where he is from. So Jesus cried out in the temple area as he was teaching and said, "You know me and also know where I am from. Yet I did not come on my own, but the one who sent me, whom you do not know, is true. I know him because I am from him, and he sent me." So they tried to arrest him, but no one laid a hand upon him because his hour had not yet come. The Gospel of the Lord.